and their co-petitioners to comment within 10 days on the motion for reconsideration filed by the House of Representatives on the decision declaring unconstitutional the impeachment complaint against the Vice President. The Supreme Court also noted the motion for reconsideration filed by Representative Percival V. Sandanya et al. Pending the court's action on their motion for intervention. During the same session, the Supreme Court ordered Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lorenzo Gadon, Representative Percival Sandanya, and Richard Haydarian to comment within 10 days on the petitions for indirect contempt against them. Agoy! Agoy talaga. Kaubo itong si Sandanya at si Gadon at itong si Hilarian. Ano kayo ngayon? Kailangan yung sumagot sa Supreme Court dahil kung hindi, direct contempt kayo. Yan ang sinasabi natin. Huwag niyong sabihin na ito na naman ay nagsaside ito sa mga Duterte. Kasalanan nyo yan, hindi ng mga Duterte. Kagagawa nyo yan dahil dadak kayo ng dada. Ano na? Hindi nyo pinag-iisipan ang mga pinagsasabi nyo sa publiko. At ang Supreme Court pa talaga ang inyong tinitira. Bawal yan dahil paano rirespetuin ang hudikatura kung ganyan kayo. Mismo kayong mga nasa posisyon, kayong mga public figure, ganon ang inyong mga point of view tungkol sa Supreme Court. Baka gayahin kayo ng ibang tao na basta na lang kayong magsasalita laban sa Supreme Court. Pikat ninyo, pikat. Buti nga sa inyo. Buti nga. Isusunod na yung iba. Sige, tirahin nyo pa ang Supreme Court. Sige, magsalita pa kayo ng hindi maganda laban sa ating konstitusyon. Isyo, sinasabi nitong si Galon na tota ng mga Duterte daw itong Supreme Court. Nababaliw ka na ba siguro? Kung tota pa yan ng mga Duterte, isa na di yan nadala sa dahig si PRRD. Bakit hindi kumikilos kaagad yung Supreme Court nung kasagsagan ng yung dadalhin na si Duterte sa dahig? Bakit hindi naglabas agad ng mga order na huwag ipadala dahil wala yan sa konstitusyon? At hindi yan wala sa proseso din ang pagdala kay Duterte. Mantakin mo, tapos ngayon kayo na naman ang Duterte ang napaboran dahil nasa tama naman ang mga Duterte at wala namang ginagawang kamalian. Ang problema lang kasi itong House of Representatives ang may problema dahil hindi sumusunod sa proseso. Tapos ngayon, ang mali ang Supreme Court. Saan ba nilagay ang mga utak ninyo? Sa igit? Tuloy natin. The petitions were filed in relation to the remarks against the Supreme Court decision declaring the articles of impeachment against Vice President Duterte unconstitutional. Nag-against kasi sila sa desisyon ng Supreme Court. Kayo na lang ang mag-Supreme Court. Ang mga maestrado dyan, yung mga nag-interpret ng batas, marami yan. At may mga paniniligan at ang katapatan nila ay nasa konstitusyon. Tapos sabihin mo kay Duterte na ang katapatan nila. Mantakin mo. Paano yung mga maestrado doon appointed ni Bangag? Bakit ganun doon pa rin pumapanig? Unanimous nga eh. Sinasabi pa nitong si Soto, hindi daw unanimous. Dahil 15 sila, ang nagbotohan ay 13 lang. Absent yung isa. At yung isa ay nag-abstain. Anong tawag mo doon? Unanimous pa rin.
Oh, unanimous, wala yung isa, tapos meron ng isa. 14 ang present. Nag-abstain ang isa. Hindi, anong tawag mo doon? 13 na. Unanimous. Tapos, sinasabi ni itong si Gadon, itong, yung nagsasalitang, mga bobo kayo! Ikaw ang bobo ngayon. Oh. Dapat lang na nadisbar ka. Kasi wala sa hindi abogado ang iyong pag-uugali. Constitutional. Kasunod ng hamon ng isang senador na dapat si Vice President Sara Duterte na ang manguna sa pagbukas ng mga dokumento sa paggamit nito ng budget. Sinabi ng bise na gusto niya talagang iharap lahat ng ebidensya. Pero wala na anyang pagkakataon dahil na-archive na ang... Gusto nga ni Vice President Sara Duterte na matuloy ang impeachment para magkaroon ng bloodbath. Alam niyo ba ano ang bloodbath? Lalatag si Vice President Sara ng mga di ka nais-nais na mga ebidensya. Yung mga maliligo daw sila sa blood. Walang mawawala kay Vice President Sara. Kahit anong mangyari, kahit matuloy pa yung impeachment na yan, hindi yan gusto maging presidente Okay lang sa kanya. Ang kaso, meron pa si Pulong. Ano kung si Pulong ang tumakbo kung wala na si Sara? Sa tingin ba ni Martin Romualdez, sa kanya bubuto ng tao kung wala si Sara? Andun si Pulong. Kung tanggalin pa nila si Pulong, nandun pa si Basti. Kung tanggalin pa nila si Basti, naku, nandiyan pa si Elizabeth. Sa tingin nyo ba, si Elizabeth versus Martin Romualdez, doon na ang mga tao kay Romualdez? Hindi. Doon kami kay Elizabeth. Kung tanggalin nyo pa si Elizabeth para hindi makatakbo, naku, nandyan pa si Hanilet. Maubos talaga ang tira ninyo sa paggasto sa kung anong gagastuhin ninyo para walang makalaban itong si Martin Romualdez. Kung tanggalin nyo si Hanilet, ako! Joke lang. Alam nyo, kahit sino ang patakbuhin sa side ng mga Duterte, kahit yung walang pinag-aralan, kahit aso nga kung patakbuhin ni Digong, doon kami sa aso buboto. Hindi ba nag-iisip itong mga taong ito? Na wala na talagang may gusto sa kanila. Sino ang buboto ngayon kay Martin Romualdez? Yung mga taong konti lang. Yung nakinabang sa kanya. Paano kami? Milyon kami. Baka nga, hindi lang nag 500,000 ang mga buboto sa kanya taga mga parinti lang nila, yung mga kamag-anak lang ang buboto sa kanya. Hindi nag-iisip. Tigilan mo na yan, Martin Romualdez. Hindi ka talaga manalo. Not unless kung may gagawin kang magic. Kunyari, kung ikaw lang naman ang magiging presidente ng Pilipinas, nako, doon na lang kami sa Mars titira. Imposible talagang manalo itong taong ito. Basa na ang papel nito basang-basa. Ang impeachment complaint, gayman, paghahandaan niya kung isampay itong muli. Nakatutok si Marisol Abdurrahman.
Kwento ni Vice President Sara Duterte, ninanamnam daw ng kanyang ama ang pagkapanalo ng kanyang kaso sa Supreme Court na naging daan para maisang tabi ang impeachment complaints laban sa kanya. Isa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tumayong abogado ng bise sa Korte Suprema. Sinabi niya sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy dahil gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo yung kaso sa Supreme Court. Pero kahit na-archive na ang reklamo, may hamon ang isang senador sa bise. Kung tunay po na walang kasalanan si VP. Para itong nagbabalita pa rin ito si Erwin Tulfo, no? Kahit nag-privilege speech, magandang balit na kahit na no, hindi bagay maging senador ito. VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Ang tigas talaga ng ulo nitong si Erwin Tulfo. Di ba ito nagsasabi na gabundok na raw ang atraso ang mga ebidensya ni laban kay Vice President Sara? Saan yung gabundok? Ha? Uber naman yung gabundok. Mantakin mo, bundok. Ni isa wala man lang lumusot sa gabundok. Kung may ebidensya kayo, ilatag nyo, kayo ang maglatag. Ang issue kasi dyan, gusto nyong pabuksan yung confidential fund. Alam nyo ba ang confidential fund kung ilalantad yan ni Vice President Sara Duterte? Makukulong siya. Kaya nga confidential masakripisyo ang bansa, ang security ng ating bansa. Dahil kung ilatag ni Vice President Sara, halimbawa, kung sino yung taong mga tao dyan na binigyan ng pera, pangsuhol, mga intelligence yan, ha? Tapos i-reveal niya kung sino ang mga identity ng mga taong yon. Nasa konstitusyon yan, batas yan, na dapat hindi talaga i-reveal kahit sa kaduluduluhan ng mundo. Hanggang kamatayan dadalhin mo yan. Yung mga sikretong yan. Dahil confidential nga. Sa tingin mo, ilalabas yan ni Vice President Sara Duterte? Erwin Tulfo? Mag-isip ka nga. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, ikaw ang Vice President. Tapos meron confidential ang opisina mo. Yung confidential fund ay yun ang gagamitin para mangtiktik ng mga kung ano-anong yung mga kalaban sa estado, yung mga NPA, kung sino man yung kahit nasa national security. Alam mong bawal ilabas. Ikaw ang Vice President. Tapos ginagamit mo ang confidential fund para dyan. Kung ikaw ang pagsasabihan ni Martin Romualdez na ilabas mo yung mga ebidensya kung totoong wala kang tinatago. Ano, ilabas mo? Na ang resulta ikaw din ang magsasaper? Makukulong ka kung ilalabas mo. Malinis ang konsensya mo, ilabas mo. Sabihin natin malinis ang konsensya mo. Ilabas mo talaga. Ilalabas mo kaya? Erwin Tulfo? Ilabas mo kaya yon? Na ikaw sa sarili mo alam mong hindi dapat dahil confidential nga. Ikaw, ilabas mo yung lahat ng mga issue mo, mga akusasyon ka May mga akusasyon sa iyo, yung pangalan mong Irich. Ano yung apelyido mo doon? Irich? Irich ang pangalan mo.
yung mga panggaganso mo doon sa Amerika. Yung pangbubudol mo sa iyong katauhan para ka lang maka-abroad doon sa Amerika. Ikaw nga mismo, may marami kang issue eh. Mas grabe pa yung sa'yo. Yung kang Vice President Sara, klarong-klaro na yung mga ginagawa ninyong mga ginagawang mga ebidensya ko no laban sa Vice President, gawa-gawa lang. Sinasabi na nga ng COA na walang nangyayaring korupsyon. COA lang nagsasabi. Bakit ayaw niyong maniwala? COA lang naman ang nakakaalam kung paano yan sisilipin yung mga budget na yan, kung paano ginamit. Clear si Vice President Sara dyan. Nagsabi na ang COA, walang talagang irregularidad na nangyari sa paggamit ng pera ng budget ng OBP. At lalong-lalo na sa Department of Education nung dati pa siyang Department Secretary. Ano itong si Erwin Tulfo? Ub-ub. Sabagay. Itong si Erwin Tulfo kababata ito ni Martin Romualdez Palagi kasi itong nasa likod kapag nasa mga inspeksyon. Sumasama ito kay Martin Romualdez. Kahit saan. Kasi mag-friendship sila. Diba? So, ano ito? Bakit mo talagang pipilitin si Vice President Sara na maglabas ng mga ebidensya kung malinis ang kanyang konsensya? Hindi yan ilalabas ni Vice. Makukulong siya. Ano si Vice? Bali? Kagaya mo ba siya? Bli mo. Dati pa naman, sa panahon ng mga Duterte, panahon pa ni Tatay Digong, sumipsip ka dati Wala kang paninindigan, Erwin. Bilib pa naman kami sa iyo. Kayong mga Tulfo. Pero ngayon, wala. Lalo yung kapatid mong si Rapi. Magaling lang yan sa away mag-asawa. Nanghihimasok ng away ng may buhay. Away ng mag-asawa. Away ng kapitbahay. Away ng magkapatid. Pero ngayon, may nagsasalita ba siya? May sinabi ba siya sa mga isyong kinasasangkutan nitong si Martin Tambaloslos? Wala. Napakarami ang mga dapat niyang tirahin. Kung talagang totoo siyang bumibira sa mga katiwalian. Pero hindi siya sa ngayong pagkapanalo niyang bilang isang senador. Wala siyang binabatbat ngayon. Puro lo siyang paninita. Panginginsulto sa mga resource person na pinatawag dyan sa Senado. Ano ba yung kataga ni Rapi Tulfo? I will do with my power. Yun. So, mga kababayan, itong paghingi ni Erwin Tulfo ng mga ebidensya na gustong ipalatag niya kay Vice President, anong masasabi niyo dito? At tungkol sa tatlong damuho nga itong sila si Sandanya, si Gadon at si Hidarian na ngayon pinipetisyonan ng Supreme Court na papasugutin kung ano bang kanilang mga hinaing kung bakit sila ayaw mag-respeto doon sa desisyon ng Supreme Court tungkol sa impeachment ni Vice President Sara. Post sa comment below.